Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang balita na siguradong ikatutuwa ng mga XRP holders. At ito po ang posibilidad na 60% price gain kay XRP. Kasabay po ng nalalapit na pag-exit ni Ginoong Gary Gensler bilang SEC Chairman. Kaya sa video na ito ay iisa-isahin po natin ang mga detalye kung bakit bullish po ang mga analyst kay XRP. At syempre, at kung ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado kay XRP. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisaan po natin sa kung ano si XRP at ano po ang nangyayari sa presyo nito. Ayan. Unahin po natin ang pinaka-basic lalong-lalo na sa mga baguhan po rito at hindi pa nakakakilala kay XRP. Yan, si XRP ay isa po itong cryptocurrency na ginagamit ng Ripple Network kung saan ay sikat sa mabilis at saka murang cross-border payments. Sa kasalukuyan ay tinitingnan po ng mga analyst na tataas ang presyo ng XRP ng hanggang 60%. Kaya ano naman ang dahilan? Ang paglabas po ni XRP mula sa isang tinatawag na symmetrical triangle pattern. Isa po itong technical indication na bullish o pataas ang trend nito. Ayan, ano nga ba ang symmetrical triangle pattern? Meron po tayong chart dito na siyang nag-i-illustrate sa ganitong uri ng pattern. Yan, ito po ay isang technical na pattern kung saan ang presyo ng isang asset ay bumubuo ng mas maliit na highs at lows hanggang sa mag-breakout ito sa isang direksyon. Sa kaso po ni XRP, ang breakout ay pataas kung saan ay nangangahulugang maaring maabot po nito ang target price na $4 sa mga susunod na araw. Ngayon, kung magtutuloy-tuloy po ang presyo ng XRP sa itaas ng upper trend line ng triangle pattern, posible po itong mag-stay or manatiling bullish. Pero kung bababa po ito sa support level na $2.37, maaari pong ma-invalid ang bullish setup na ito. Ngayon ay ano naman po ang kinalaman ng SEC at si Ginoong Gary Gensler dito? Ayan, sa likod po ng bullish outlook na ito, malaking bahagi ang ginagampanan ng ongoing na legal battle ng Ripple laban sa US Securities and Exchange Commission. Ang SEC po ay ito po ang ahensyang nangangasiwa sa securities regulations sa Amerika at matagal na nitong inaakusahan ang Ripple na illegal na nagbebenta ng XRP bilang isang unregistered security. Pero ito po ang twist. Kamakailan lamang nagkaroon po ng maliit na panalo ang Ripple. Noong January 11, pinayagan ng isang federal judge ang pag-seal ng isang sensitibong documents sa kasong ito kung saan ay pabor po kay Ripple. Ang ruling na ito ay nagbibigay po ng kaunting pag-asa sa mga investors na posibleng mapanigan ng korte ang Ripple sa mas malaking bahagi ng kaso. Dagdag pa rito ay may pagbabago po sa pamunuan ng SEC. Si Ginoong Gary Gensler, ang kasalukuyang SEC chairman, ay nakatakdang mag-exit or siya po ay aalis na sa kanyang tungkulin. At yan po ay magaganap sa nalalapit na January 20. At siya po ay papalitan ni Ginoong Paul Atkins. Isa po siyang dating commissioner ng SEC. Si Ginoong Atkins ay kilalang pabor sa free markets at mas kaunti ang regulasyon. Ayon sa mga eksperto ay maaring magdala po ito ng mas positibong pananaw para sa Ripple at sa buong crypto market. Ngayon ay bakit po ito mahalaga sa mga crypto investor? Ayan. Ang kaso po ng Ripple laban sa SEC ay hindi tungkol po kay XRP. Meron po itong mas malawak na implikasyon sa buong industriya ng crypto. Kung magtagumpay po ang Ripple, maaring mag-set ito ng precedent
na magpapaluwag sa regulasyon ng crypto assets sa Amerika. At kung mas maging favorable ang bagong liderato ng SEC sa crypto, asahan natin na mas dadami po ang investors na magtitiwala sa market. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors, lalong-lalo na sa mga interesado kay XRP. Ayan. Una ay kung tataas po ang presyo ni XRP, malaking pagkakataon po ito para sa mga may hawak ng XRP na kumita. Yan. Pangalawa, kung magbago po ang regulasyon sa Amerika, posibleng magdala po ito ng mas malawak na adoption ng crypto sa ibang bahagi ng mundo, kabilang na po ang Pilipinas. At higit po sa lahat, nagiging mas malinaw na ang kinabukasan ng crypto at hindi lamang ito basta hype. Ito po ay isang lumalaking industriya na patuloy na nakakaapekto sa global economy. At ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ayan. Para sa akin ay exciting po ang mga nangyayaring ito sa crypto space, lalo na po kay XRP. Ang legal battle ng Ripple ay isa pong magandang halimbawa ng paglaban para sa mas makatarungan at malinaw na regulasyon sa crypto. Sa kabila po ng mga challenges ay ipinapakita po nito na ang crypto ay hindi lang tungkol sa trading at kita, kundi tungkol din sa pagbibigay po ng solusyon sa mga problema sa traditional na system ng finance. At ayan, sa huli ay mahalaga pong maging maingat pa rin tayo bilang investors. Gamitin po natin ang mga balitang tulad nito bilang guide or gabay. Pero huwag kalimutang mag-research at magplano bago mag-invest. Tandaan, ang crypto ay isang high-risk investment. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.